ay dadako po tayo sa ating message. So samahan niyo po akong muli dito po sa Acts chapter 7, yung ating pong binasa kanina. Pero ito na lang po yung ating babasahin ngayon. Ano po? Verse 51 to 53. So the last 3 verses para po sa ating pag-aaralan po ngayon pong umaga. Okay, Acts 7:51 to 53. Once again po, tayo po ay magsitayo para po sa pagbasa ng salita po ng ating Panginoon. Acts 7:51, You stiff-necked people, uncircumcised in heart and ears, you always resist the Holy Spirit. As your fathers did, so do you. Which of the prophets did your fathers not persecute? And they killed those who announced beforehand the coming of the righteous one, whom you have now betrayed and murdered. So you, who received the law as delivered by angels and did not keep it. Salamat po. Purihin po ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, maraming salamat pong muli sa umagang ito. Sa pagkakataon po namin matunghayan ang inyo pong salita at patuloy naming dalhin sa buhay namin ng may pagtindig at pananangan, Panginoon, sa inyo pong kapahayagang ito. And patuloy po, dalangin namin ang Santong Espiritu ang siyang magpaliwanag sa aming kaisipan, sa katotohanan po nakapaloob sa inyo pong salita. And patuloy po kaming maging teachable and humble sa inyo pong ihahayag po sa amin, Panginoon. Sa katauhan po ng isang martir, ng isang ebanghelista na hanggang sa kanyang huling hininga, sa huling sandali, ay wala siyang ibang sinabi kundi ang katotohanan lamang, ang kaligtasan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus. Kaya Panginoon, salamat po. Ang lahat ng ito ay magbigay lamang papuri at karangalan sa iyo sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayo, mga kapatid. So our theme again is the glories of an evangelist. Ang kagandahan ng isang ebanghelista. So remember, last time, ang ating pong natunghayan po is the first 3 qualities ng isang ebanghelista sa katauhan po ni Stephen. So we have studied Stephen last Sunday. So ito po ay continuation. Ito pong ating sermon po ngayong umaga. And kung titingnan po natin from chapter 6, si Stephen po ay isa sa 7 kalalakihan na pinili upang mamahala o mag-serve doon po sa mga widows o mga bado. At ito po ay sa loob po ng church. And si Stephen po ay isa din pong Hellenist. So siya po ay masasabi po nating edukado at matalino. Meron po siyang background sa Greek. Ano po? So yun po yung ibig sabihin ng Hellenist. At makikita din po natin that Stephen is a man of good reputation. In verse 5, in chapter 6, mababasa po natin, what they said pleased the whole gathering, and they chose Stephen, a man full of faith and the Holy Spirit. So, ang ibig sabihin ng man full of faith here is that he is a man of good reputation and a man full of spirit, meaning meron siyang spiritual gifts. So, meron siyang enablement mula sa Panginoon through the Spirit sa Panginoon, sabi nga sa Santong Espiritu, upang kanyang i-perform kung ano po itong mga gifts na ito. At bilang calling ng Panginoon sa kanya is ipakita niya itong mga tinatawag na wonders and signs. Ano po? So ito pong panahon po kasing ito is apostolic age o panahon ng mga apostles. So ito po yung ministry ng mga apostles. Kahit after po ng pag-akyat po sa langit ng Panginoon at ng pagbaba naman ng banal na Espiritu. That's why first, he is a man whose conviction is beyond question. So walang masasabi tayong butas sa kanyang pananampalataya at sa kanyang performance sa pamamagitan po ng mga spiritual gifts na meron po siya. Kaya siya po ay unquestionable when it comes to his conviction and service. Okay? And ang ating ikalawa po is that he is a man whose commission is supernatural. It's beyond nature because he performed
wonders and signs to authenticate his calling, to authenticate the duty na meron po siya bilang isang messenger, bilang isang alagad po ng Panginoon. Kahit po siya ay hindi kasama sa 12 alagad, so kasi 12 lang po talaga yon, pero si Stephen po ay considered din na isang alagad ng Diyos. So, siya po ay isang associate ng mga apostles. Ano po? At siya po ay binigyan din po ng gifts upang ipakita ito sa mga tao and not to impress people. So, hindi ho siya nagpe-perform katulad po ngayon na meron pong mga crusades. Na sinasabi nila na meron pa rin daw na mga pagpapagaling at pagpapalayas ng mga masasamang espiritu hanggang sa panahon ngayon. But on that time, nung panahon po ng mga apostol, makikita natin that meron pong gifts of healing and casting out demons ay upang i-authenticate at patunayan po na sila po ay mula sa Diyos. So ganun din po yung purpose, kaya si Stephen po ay nagpakita ng mga iba't ibang tanda at mga himala. Sabi po dito sa ating talata in verse 8. Okay? And Stephen, full of grace and power, was doing great wonders and signs among the people. And after po nito, so makikita po natin na siya po ay dinala po sa council, which is the Sanhedrin, and hindi ko siya natinag sa kanyang pananampalataya at sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Because in verse 15, nakita po, ang mukha po ni Stephen ay parang mukha po ng isang anghel. The countenance. Ano po? Meron po siyang angelic countenance. Kung paano ang isang tunay na mula sa langit, ang isang tunay na lingkod ng Diyos ay naghahatid ng kanyang salita. Kaya nga po yung angel, tinatawag natin, means messenger. So, angelos or angelos. So, they are God's messengers. Sila po ang tagapaghatid ng mensahe ng Diyos. At ito din po ang nasaksihan at namasdan po ng mga taong umakusa sa kanya, sa kanyang countenance o sa kanyang mukha. Sabi po dito in verse 15, gazing at him, all who sat in the council saw that his face was like the face of an angel. Kaya ang isang tunay na ebanghelista, ang isang tunay na alagad ni Kristo ay merong ganitong countenance. Hindi ho siya mukhang sabi nga, kung ano yung hindi maganda, na pwede natin i-describe sa tao. Pwedeng halimbawa, nangangaral ng gospel pero mukhang Biyernes Santo mukha. O di kaya nangangaral ng gospel pero mukhang gangster. Di ba? So hindi po ang makikita natin dito sa text is ganun po si Stephen. Okay? Bagamat hindi natin makikita dito sa text na si Stephen po ay gwapo o si Stephen po ay may magandang facial, sabi nga, meron siyang magandang facial features, but his face is like the face of an angel. It's because of his faith, dahil po ito sa kanyang pananampalataya. That's why the first three qualities show the genuineness of the evangelist's heart. So ipinapakita ng unang tatlo, yun pong katotohanan sa buhay po ni Esteban bilang isang ebanghelista. So, siya ho ay nanatiling kalmado at siya ho ay composed sa kanyang pagkatawag bilang isang alagad ng Panginoon at wala siyang ibang hangad kundi ang mga taong ito ay makakilala sa Diyos, makakilala sa Messiah, sa Panginoong Jesus. Okay? Yun po yung makikita ho natin. And Stephen, makikita ho natin na ang kanyang debosyon ho sa paglilingkod ay isang malaking halimbawa para sa bawat Kristiyano. At ang puso ng ebanghelista ay gumagawa, sabi dito, kung ano ang ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. So kung ano yung ipinagkatiwala sa kanya, doon lamang siya nananatili at doon lamang siya nakadepende. Hindi ho siya nangangaral, hindi ho siya tumitindig, sabi nga, nang labas doon sa kanyang pagkatawag bilang alagad ni Kristo. Kundi siya ho is in full submission kay Kristo na nangangaral po ng kanyang salita at nagpe-perform po ng kanyang mga
kaloob. Kaya, could you say that your work in the Lord right now is a great job? Katulad po ni Stephen. So sa mga oras na ito, ang atin bang paglilingkod sa Diyos ay masasabi ba nating great job? Masasabi ba nating ito ay kapuri-puri o katanggap-tanggap sa Panginoon? Samantalang si Esteban ho, na makikita ho natin sa atin pong binasa, ay isang modelo na dapat po nating tularan. Kaya kumusta po ang ating buhay? Kumusta po ang ating conviction? Kumusta po yung ating character bilang isang alagad ng Diyos? Kumusta po yung ating service o yung ating paglilingkod sa Diyos? Nandun pa rin ba yung ating katapatan? Nandun pa rin ba yung pagiging faithful steward natin sa mga katotohanang ipinagkatiwala sa atin? Ang ating debosyon. Kumusta rin po ang ating debosyon? Ang ating katapatang gamitin ang ating kaloob at ipakita ang mga kaloob na ito sa ating paglilingkod at magpagamit po tayo para sa Panginoon. At paano tayo nag-react sa mga tao? So how do we react to people and to the circumstances when doing the work of an evangelist? Habang ginagawa natin ang trabaho, ang tungkulin ng isang ebanghelista, at merong taong hindi sumasang-ayon at sa halip tayo inuusig, katulad po ni Esteban, paano tayo nag-react? So, paano natin hinaharap ang ganitong sitwasyon? That's why Stephen is a good example. Si Esteban po ay mabuting halimbawa pagdating po sa buhay ng isang ebanghelista na hindi lamang ang kanyang tungkulin, ang kanyang kakayanan, ang makikita ho nating factor ng pagiging isang mabuting ebanghelista, kundi ang passion na meron po siya upang ang kanyang salita o ang salita ng Panginoon ay patuloy na ipangalat at dalhin ito sa mga tao. So ganito din ba ang passion na meron tayo para sa mga nawawala? Mga kapatid, ganito din ba yung level ng ating kagustuhan na ang mabuting balita ay may padala po natin sa mga taong walang pagkakilala sa Diyos? So mga kapatid, ito po ang makikita natin patuloy po sa ating pag-aaral sa buhay po ni Esteban. So, Stephen, sa ating pong pang-apat, he pressed his evangelistic work on the full throttle. Hindi lang po si Esteban ay nagtapos sa kanyang buhay bilang isang ebanghelista doon sa kanyang countenance, sa kanyang character at sa kanyang performance bilang alagad ng Diyos. Kundi in chapter 7, sa atin pong binasa kanina, as our fourth heading, is that he is a man whose claim is beyond expectation. So bukod po na siya po ay man na kung saan ang kanyang conviction is beyond question, ang kanyang commission is beyond nature, ang kanyang composure is beyond normal. Number 4, he is a man whose claim is beyond expectation. So ang setting po, dito po sa chapter 7, is nasa trial. Si Stephen. Siya po ay nasa isang trial sa Sanhedrin. At ang sabi po dito sa verse 1, tinanong po siya ng high priest, kasi po ang head, considerably po ang head ng Sanhedrin po, is the high priest. Sabi dyan, and the high priest said, are these things so? In other words, what is your plea? So ito po yung tinanong ng high priest kay Stephen. What is your plea regarding the accusations against you? Ng mga taong sabi nila, kasi ang accusation po sa kanya, so sabi dito sa verse 13 ng chapter 6, they set up false witnesses who said, this man never ceases to speak words against this holy place and the law. For we have heard him that this Jesus of Nazareth will destroy this place and will change the customs that Moses delivered to us. So actually, meron pong 4 na accusations po ang mga taong ito laban kay Stephen. First, they accused Stephen of blaspheming God. Katulad din po nung accusation sa Panginoong Jesus nung siya po ay ipinako sa krus. Yun din po ang accusation kay Stephen ng mga taong ito. Ikalawa is that Stephen is
siya po ay he spoke against, sabi dito, the law. So that is the second. Number 3, he rejected Moses. And ang pang-apat po is speaking against the temple. So yun po yung 4 accusations na ibinabato ng mga taong ito laban kay Esteban para siya po ay maparusahan. Pero si Stephen remained, sabi po dito, he remained calm sa kabila po ng mga akusasyong ito sapagkat alam niya ang pinakamagandang depensa laban po dito. And there's no other than the Word of God. And ito po yung sinabi po niya sa chapter 7. So, fourth, he is a man whose claim is beyond expectation. So, by the way, let me cite you an illustration about the secular concept or the secular view of resiliency. So, pag sinabi po kasi natin resiliency is kahit anong bagyo ang dumaan, kahit anong challenges ang dumating, so siya ay nanatiling nakatindig. So, hindi siya tuluyang nadapa at nabuwal sa mga dumarating na challenges sa kanya. So, ang isang magandang halimbawa po natin dito is yung kawayan. Di po ba? Ang kawayan pag bumagyo, so humahapay lang ho siya. Bahagya lang siyang tumatagilid. Depende po sa lakas ng hangin. But eventually, pag wala na po yung bagyo, pag wala na po yung unos, nakatayo na ulit yung kawayan. Nagpupunyagi. So matibay. Maliban lang na may pumutol at gawing kubo. So yun po yung isang example po natin sa tinatawag po nating resiliency. So kahit persecution, sabi nga, dumating ang persecution, pwede itong magpatagilid sa atin for the meantime, but darating pa rin ang time na tayo po ay titindig kung totoo tayong sa Panginoon. Amen? Amen. So ang isa pang example natin is, remember po, exactly 10 years ago, October 15, 2013, nangyari po ang Bohol earthquake. So exactly 10 years, ngayon pong araw, nangyari po ang Bohol earthquake. So that is a magnitude 7.2. Di po ba? And nabalitaan na po natin yan. Of course, maraming simbahan po ang nawasak. Heritage na churches na centuries na po ang tanda ay nawasak po ng lindol. And napanood ko po yung isa ho doon na I think ito po ay sa Lubok. Yung church po ng Lubok, sabi nga, kahit walang bubong, kahit walang dingding, tuloy pa rin yung kanilang church, yung kanilang choir, yung kanilang mga ceremonies. So ito daw yung tinatawag nilang resiliency. Na kahit walang bubong, kahit walang dingding, pero tuloy pa rin sa kanilang pananampalataya. But this is not the biblical concept, but that is the religious concept of resiliency. Because the biblical concept is, makita po natin sa katauhan po ni Esteban, na kahit nasa gitna siya ng persecution, kahit nasa trial ho siya, siya'y nasa hukuman at anytime pwede siyang hatulan ng kamatayan, kung anuman pong punishment ang ipapataw sa kanya, siya po ay tiklop. Sabi nga, siya po ay tumindig na ipinahayag po ang mensahe ng Diyos in defense sa mga akusasyon po na ibinabato sa kanya. Kaya normal po na mangyari po sa isang Kristiyano, sa isang nangangaral po ng Ebanghelyo, na maraming akusasyon pong ibato sa kanya. Hindi kami naniniwala dyan. Napakinggan na namin yan. Pwede tayong kutsain sa ating pangangaral ng mabuting balita. Pwede tayong labasan ng itak habang tayo po ay nangangaral ng mabuting balita. Pwede tayong labasan ng baril habang tayo po ay nangangaral ng mabuting balita. Pwede tayong putulan ng kuryente o putulan ng internet o putulan ng kahit ano dahil sa pangangaral po natin ng mabuting balita. Dahil yan po ang realidad sa buhay ng isang ebanghelista. Okay? So, sa buhay po ni Stephen, makikita po natin that is the scripture's concept of resiliency.
through his defense. Okay? So, again, tingnan po natin sa verse 1. And the high priest said, "Are these things so?" So, the high priest asked Stephen, what is his plea? Is he guilty or not guilty? Doon sa mga akusasyon, sinasabi, laban sa kanya. But indirectly, sinasabi po dito ni Stephen that he is not guilty. Instead, he pleaded his case through the Word of God. So makikita ho natin from verse 2 hanggang verse 53, yung atin pong passage. Ano po? So from verse 2 to verse 53, makikita natin the claim of Stephen, which is beyond expectation. Ang expectation kasi ng high priest is straightforward na sabihin po ni Stephen na not guilty or guilty. But here, makikita po natin that he defended the Word of God. Sabi po dito, dinepensahan po niya ng salita ng Panginoon ang mga akusasyon po laban sa kanya. At yan din po ang pinakamabisang depensa. At ito po ang pinakamatibay na depensa laban sa kaaway. Kaya kung hindi ho tayo handa sa mga akusasyon, persecution, at hindi tayo babad sa salita ng Panginoon, so mahirap pong paglabanan, mahirap pong ipagtanggol ang katotohanan ni Kristo. Pero since na si Stephen po ay man full of faith and of the Holy Spirit, makikita po natin na siya po ay confident na ipinagtanggol ang Panginoong Jesus. So the high priest asked him for his plea, whether he is guilty or not, but he answered with a resolute defense for his faith. Resolute defense. Not simply an argument, sabi po dito, argumento para lang ma-match yung sagot, or counter, what we call that? Ma-counter argument, okay? Or counter attack yung tanong sa kanya o yung accusation. Okay? So hindi lang po yun yung purpose na makikita natin ni Stephen. But there are 4 reasons kung bakit ito po ang naging depensa ni Stephen. Dahil 4 po yung accusation laban sa kanya. And first, he recited Israel's history, the topic that his accusers were very proud of. So the first na ginawa po ni Stephen is through the history, kasaysayan. Kasi sa kasaysayan din sila nakadepende. Okay? Ipinakikita po ng mga accusers ni Stephen na sila'y mapagmataas, very proud because they're from Abraham, they're of Jewish descent, but hindi nila lubos na naunawaan kung ano yung totoong nangyari nung panahon po ni Abraham, nung panahon po ng mga patriarchs. Actually, this is one of the tinatawag nating example of how to defend the faith. Apologetics. Okay? So this is one of the ways, isa sa mga proper ways to defend the faith. So ito po ay inhalimbawa po ni Stephen. So the first is history. Kasaysayan. So from verse 1 to verse 16, makikita po natin, nagbalik si Stephen po sa kasaysayan. He went back kung paano po nag-start ang Israel. Kung paano po nagsimula ang Israel bilang isang bansa. At yan po ay mula sa buhay po ni Abraham. Sabi dito sa verse 2, the God of glory appeared to our father Abraham when he was in Mesopotamia, before he lived in Haran, and said to him, go out from your land. So from Abraham, God called him, go out from your land. Abraham was a native of Ur, of the Chaldeans, at meron pong tawag po ang Panginoon sa kanya na siya po ay pumunta sa isang lugar na hindi niya alam kung saan. Pero hindi po nagdalawang isip si Abraham na sumunod sa Diyos.
At dinala ho siya sa lupang ipinangako ng Panginoon, which is now Israel. The land. Sabi nga po, ang lupa ngayon na kung saan nandun po ang bansang Israel. So katulad po ngayon, meron pong giyera ngayon sa Israel, di ba? But we are secured na talagang dahil yan po ay tipan ng Panginoon sa kanila, hindi po yan mawawala. Ano ho? But yan po ay nananawagan pa rin po sa atin ng panalangin. Ano ho? Ng Diyos pa rin po ang mag-intervene sa kasalukuyan pong nangyayari sa Israel. Okay? So, first, he recited history, which is the history of Israel, the topic that his accusers were very proud of. So, this is the first defense of Stephen for their first accusation. Nasabi po nila is that Stephen was blaspheming God. So, nanunungayaw daw po si Stephen laban sa Diyos. But he affirmed the covenant work of God through Abraham and the patriarchs. Pero hindi po binablaspheme po ni Stephen ang Panginoon sa pamamagitan po ng kasaysayan na sabi po dito, kanya pong pinagtibay na ang Diyos po ang nasa likod ng pagkakabuo ng Israel. Na ang Diyos ang nasa likod kung papaanong ang Israel ay nanatiling isang bayan, na isang bansa. Mula po kay Abraham, sapagkat sabi ng Panginoon kay Abraham, mula sa iyo magmumula ang isang lahi na sindami ng buhangin sa dagat. At nangyari nga. Di po ba? So, then he went out from the land of the Chaldeans and lived in Haran. And after his father died, God removed him from there into this land which you are now living. Yet he gave him no inheritance in it, not even a foot's length, but promised to give it to him as a possession and to his offspring after him, though he had no child. So initially po, wala pong inheritance si Abraham doon po sa lupa. Pero ito po ay later on, ay napasakamay din po ng kanyang mga descendants sa pamamagitan po ng 12 anak ni Jacob. Ano po? So that is the first through the history from verse 1 to verse 16. So makikita din po natin sa bahaging ito si Joseph from verse 9. The patriarchs jealous of Joseph sold him into Egypt, but God was with him and rescued him out of all his afflictions and gave him favor and wisdom before Pharaoh, the king of Egypt, who made him ruler over Egypt and over all his household. Alam niyo po ba mga kapatid, kaya po kasama si Joseph dito is not only as a part of the history. So hindi dahil si Jose po ay bahagi ng kasaysayan ng Israel at si Jose po ay ninuno nila. So hindi lang po yun ang dahilan. But because si Joseph po ay type ng Panginoon. Joseph is a type of Christ. There are certain events sa buhay po ni Joseph ang magsasabi po nating type o anino ng Panginoon. First, yung kanyang pagkaka-slave, sabi po doon, he was bought into slavery in Egypt. Okay? So siya po yung pinagbili for a certain amount ng kanyang mga kapatid. At ipinapaalala po naman ito sa atin that there was, for the meantime, Panginoong Jesus din po, ay siya po ay napadpad din po sa isang foreign land or sa tinatawag po nating earth, sa daigdig. So which is a spiritual, meron pong spiritual significance sa kumpara po sa pangyayari po kay Joseph. And ang makikita din po natin dito is yung pong pagpunta ho ng kanyang mga kapatid sa kanya nung siya po ay isa na pong mataas na opisyal. Kasi siya po yung nagsilbing kanang kamay po nung paraon, nung panahon po niya. So nung nagkaroon po ng tagutom, at nabalitaan po ito ng kanyang mga kapatid. So sila po ay pumunta doon and si Joseph po ang ginamit upang ma-preserve ang bayan ng Israel. Di ba? So kung nabasa po natin in the book of Genesis from chapter 37 to chapter 50, so ito po yung scope nung buhay po ni Joseph 25 years after, hindi po ako nagkakamali. Sabi nga, nang sila po ay magkakilala muli ng kanyang mga kapatid matapos pong i-reveal ni Joseph kung sino po siya
at kung paano po pinreserve ng Panginoon ang kanyang bayan para sa kanila. Kaya sabi ni Joseph, one of the most remarkable verses in Genesis is chapter 50 verse 20, "You meant it for evil, but God meant it for good." Di ba? Ipinagbili ninyo ako na maging alipin, pero ito ang nangyari. Na-preserve ang bayang Israel sa pamamagitan po ni Joseph. At yan po ay isa ho sa example or type ng Panginoon. And secondly, he sought to present them Jesus as the Messiah. Not only Joseph, but through Moses. Makikita po natin. He sought to present them Jesus as the Messiah, the topic that his accusers mostly rejected or rejected most. So from verse 17 to 37, dahil ang second accusation naman po nila is that Stephen rejected Moses. So ito po yung depensa naman ni Stephen. From verse 17, "But as the time of the promise drew near which God had granted to Abraham, the people increased and multiplied in Egypt, until there arose over Egypt another king who did not know Joseph. He dealt shrewdly with our race and forced our forefathers to expose their infants so that they would not be kept alive. At this time, Moses was born, and he was beautiful in God's sight, and he was brought up for 3 months in his father's house." So on this part, sabi nga, ito naman ay tumutukoy kay Moses. Bilang depensa doon sa akusasyon sa kanya na nire-reject niya si Moses. But instead, sabi dito, he presented Moses as a type of Christ also. Not only Joseph, but also Moses. Okay? Stephen was presented, Moses, as a prophet. Siya po ay isang propeta. Ginamit ng Panginoon upang ihatid ang kanyang mensahe para sa bansang Israel na sila'y palalayain mula sa pagkakaalipin sa Ehipto for more than 400 years. Makita po natin mga kapatid. Sabi nga, yung intervention ng Panginoon throughout centuries. Kung gaano po katagal ang panahong lumipas, nandun pa rin ang fulfillment ng plano ng Panginoon para sa kanyang piniling bayan. Nandun pa rin yung intervention as well as the kung paano po nangyayari ang lahat. Ano po? That everything falls into place according to the plan of God. Kahit tumakbo na po ang maraming taon. And when he was exposed, Pharaoh's daughter adopted him and brought him up. So kahit nakita ho siya doon sa ilog Nilo, siya po'y kinupkop ng anak ng paraon at lumaki sa palasyo. Kahit siya ay isang Hebreyo. Di po ba? So through history. Kaya maganda rin po sa atin when it comes to sharing the Word of God is we go back, sabi nga, we go back to the gospel, to the history. Saan ba nagmula ang gospel? Saan ba nagmula ang gospel? Di po ba? We're looking back at the cross. We're looking back on the crucifixion of Christ 2,000 years ago. Nangyari po 2,000 years ago. So that's the thing na maganda pong nating gawin sa paghahatid po natin ng mensahe. Hindi lang po tayo nagpe-present ng isang, kumbaga parang isang topic na pangkasalukuyan lang. Pero kung hindi po tayo magbabalik tanaw sa simula o sa dati, so wala pong mapagtitibayan o wala tayong pagtitibayan sa ating kasalukuyan. Okay? So Stephen slowly establishes his case to defend for Christ by citing Joseph and Moses as a type bilang mga tipo o anino ng Panginoong Hesus. Okay? And number 3, he affirmed his belief
In the law, by declaring God as its author, the angels as its mediator, and Moses as its recipient. So bukod sa ang Diyos, ang nasa likod ng pagkakasimula at pagpapatuloy ng Israel, kumbaga ang kasaysayan ay talagang masasabi nating matibay at totoo dahil sa Panginoon. At ang ikalawa po is that hindi ho nire-reject ni Stephen po si Moses, bagkus ay kinikilala po niya si Moses bilang isang propeta at isang lingkod po ng Panginoon. Ikatlo ho, he affirmed his belief in the law. Dahil ang third accusation po sa kanya is speaking against the law. Siya daw ay nangangaral, nagtuturo ng labag sa kautusan. Subalit, sinasabi po niya that ang kautusan ay kanyang pinaniniwalaan. He affirmed na ito ay totoo, na ito ay kautusan mula sa Panginoon. So from verse 38, so dito po natin makikita ang bahagi na kung saan ay kanya hong dinepensahan ang akusasyon na hindi ho siya sang-ayon sa kautusan. Remember po na ito po ay mga Hudyo. Kaya ganito po yung presentation po ni Stephen about the Messiah. Kasi lahat po ng kanyang kaharap po dito ay mga Hudyo. Malawak po ang kanilang background sa Old Testament. Malawak po ang kanilang background sa kasaysayan. But they missed. Sabi nga, meron po silang na-missed sa kasaysayan na kanilang pinangahawakan. At ito'y walang iba kundi ang Messiah. Okay? So from verse 38, this is the one who was in the congregation in the wilderness with the angel who spoke to him at Mount Sinai and with our fathers, and he received living oracles to give to us. Our fathers refused to obey him, but thrust him aside, and in their hearts they turned to Egypt, saying to Aaron, "Make for us gods who will go before us." So alam niyo po yung event na ito? That was in Exodus chapter 34, if I'm not mistaken, when Moses, in 40 days and 40 nights, siya po ay nasa Mount Sinai, okay? And that was the time na ibinigay po ng Panginoon sa kanya ang 2 tablets of stone na kung saan nandun po naka-inscribe, naka-engrave ang 10 Commandments. At nung bumaba po siya, ano ang kanya nakita? Ang kanyang mga kalahi na nagdiriwang at nagkakasayahan habang sumasamba sa gintong guya. Di po ba? Kaya ano po sabi niya dun sa latter part ng kanyang defense? You stiff-necked. You stiff-necked people. Matitigas ang kanilang mga ulo. Dahil ang kanilang mga puso at ang kanilang mga pandinig, sinabi din po niya dito sa verse, are uncircumcised. Walang tunay na pagkaunawa. Walang tunay na pagkakilala sa Diyos. Ito po ang kondisyon na gusto niyang iparating sa kanyang mga kalahi. Bagamat siya'y inaakusa at samot-saring paratang ang ibinabato sa kanya, pero hindi ho niya hinangad ang masama para sa kanila, kundi ang hangad niya, makilala nila ang Messiah. So indirectly, he pleaded not guilty for their accusation of speaking words against the law. By saying, so ano sabi po dito? They made a calf in those days and offered a sacrifice to the idol and were rejoicing in the works of their hands, but God turned away and gave them over to worship the host of heaven, as it is written in the book of the prophets. Did you bring to me slain beasts and sacrifices during the 40 years in the wilderness, O house of Israel? Kayo ba'y naghandog sa akin kahit minsan? Okay? Actually, this is from Amos chapter 5. You took up the tent of Moloch and the star of your god Rephan, the images that you made to worship, and I will send you into exile beyond Babylon. That is the consequence because of their idolatrous practices. Their worship of Moloch and Rephan,
Diyan po nakilala ang mga Israelita, kaya sila pinarusahan ng Diyos. Kaya sila pinatapon sa Babylonia sa loob ng 70 taon. Dahil sa kanilang katigasan ng ulo. Na kahit may Diyos na, nagpapaalala sa kanila, that's why the very first words na mababasa po natin in the Old Testament, I am the Lord, the God of your fathers, Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. I am. But they're still worshiping other gods. So ito yung mabigat na katotohanan na talagang outright na sinabi po ni Stephen sa huling bahagi ng kanyang depensa. Kaya nakita po natin yung response, yung reaction po ng mga tao sa kanya. So sa atin po mga kapatid, bilang alam po natin ang mabuting balita, kahit alam natin na ito ay isang malaking opensa sa kanila, handa ba natin itong banggitin sa kanila? Handa ba nating iwika, ipalaganap ang mensaheng ito, kahit alam nating masasaktan sila? Are you ready? Are you ready to be, sabi nga, to face the anger, the outburst ng mga taong ito? Baka ito yung isa sa mga pinakamalaking takot na meron po tayo bilang isang Kristiyano, ang magalit sa atin ang tao. But much better na magalit sa atin dahil sinabi natin ang totoo, kaysa magalit sila sa atin dahil hindi natin ipinapakita ang pagiging Kristiyano. Kung mahiya tayo na sabihin ang gospel, i-share ang gospel, paano kaya kung dumating ang panahon na sila ho ay nagduro sa salawan ng apoy, ni hindi man lamang ibinahagi sa akin ng kaibigan kong ito, ng kamag-anak kong ito, ang mensahe na dapat kong marinig, na dapat kong mapakinggan at tanggapin at tindigan, dahil ito lamang ang magliligtas sa akin. Mga kapatid, maging paalala po sa atin, si Esteban ho, wala siyang katinag-tinag na isinalaysay po ang kasaysayan ng kanyang kalahi, ng kanyang bayan, upang makilala nila ang Diyos na nagligtas sa kanila. Ang Diyos na nag-preserve ng kanilang bayan at hanggang sa kasalukuyan, siya pa rin Diyos na nag-o-offer ng kaligtasan para sa kanila. Di po ba? Napaka-gracious po ng Panginoon. Kahit kung titingnan po natin ang TV, sabi nga sa TV, gera, okay? But our prayer, sabi nga, kung tayo po'y nananalangin para sa kanila is that sila po'y makakilala sa Panginoon. Hindi lang para matapos ang digmaan. Hindi lang para walang mamatay. Ang concern po natin for nation Israel is that they makilala nila ang Diyos. Sa pamamagitan po ng mga kaganapang ito. So that is the third accusation na kung saan po ay dinepensahan po ni Esteban. Nasa pamamagitan po ng kanyang paniniwala at pagtindig po sa kautusan. Bilang ito ay mula sa Diyos at si Moses bilang recipient ng kautusan. Okay? And number 4, he indicted his accusers by ending his case about the temple. So the fourth accusation is from verse 44 to 53 na dinepensahan po ni Stephen. Our fathers had the tent of witness in the wilderness. Ang mga Hudyo po kasi, ang paniniwala ho nila is that the presence of God is in the temple. Is within the temple. Okay? But dito po, sinabi po ni Stephen that our fathers had the tent of witness in the wilderness just as he who spoke to Moses directed him to make it according to the pattern that he had seen. Our fathers in turn brought it in with Joshua when they dispossessed the nations that God drove out before our fathers. So it was until the days of David who found favor in the sight of God and asked to find a dwelling place for the God of Jacob, but it was Solomon who built a house for him. Yet the Most High does not dwell in houses made by hands,
as the prophet says. Alam niyo po ba yung paniniwalang ang presensya daw ng Diyos ay nasa loob ng isang lugar or templo is a pagan belief. Yan po ay paganong paniniwala. Remember the Greek temples that were built? Okay? Yun po ang kanilang paniniwala. Ang presensya daw ni Zeus, ang presensya daw ni Artemis, ni Athena, kung sino-sino mga gods and goddesses daw po ay nagdudwell literally doon sa templong yon. But the God of Israel, the Most High, sinabi po dito, does not dwell in houses made by hands. So this is in contrast sa paniniwala ng mga Hudyo na ang presensya daw ng Diyos ay nandun lamang sa templo. Okay? But remember that the temple is, sabi po dito, is the symbol of God's presence. Ito po ay sagisag ng presensya ng Diyos, hindi po, sabi dito, prison of God's essence. So the temple is the symbol of God's presence, not the prison of God's essence. Hindi po ibig sabihin doon sa templo lang nandun ang Diyos. Kundi ipinapaalala lang po ng templo ang presensya ng Diyos. So yun po yung konsepto na itinuturo po sa salita ng Panginoon para sa Israel. Okay? Kaya sabi ng Panginoon, dito po sa Isaiah 66, yun pong pinagmulan po ng verse 49, Heaven is my throne. Heaven is my throne, and the earth is my footstool. What kind of house will you build for me, says the Lord, or what is the place of my rest? Did not my hand make all these things? Heaven is my throne. Ang langit ang aking trono, at ang daigdig ang aking tungtungan. Kaya hindi ho totoo yung, halimbawa, century-old church. May mga spires pa. Mga ornaments. Nandito ang presensya ng Diyos. Nandito lang ang presensya ng Diyos. But heaven is His throne. Okay? Ito po yung defense po ni Stephen sa akusasyon po niya na siya po ay nagtuturo laban sa holy place o sa templo. At ang isa pa nilang accusation, makikita ho natin, ang sabi nila, at dito po sa chapter 6, kung babalikan po natin, For we have heard them say that this Jesus of Nazareth will destroy this place and this will change the customs that Moses delivered to us. So ang kanilang akusasyon daw ay na ang Panginoon, si Jesus ng Nazareth daw, ang magwawasak ng templo. But actually, nung panahon pong ito is, ang templo ho noon is pangalawa. So pangalawang templo na po ang nakatayo. Kasi yung unang templo po ay nawasak po nung panahon ni Nebuchadnezzar. So noon pong Babylon. And muli itong tinayo noong panahon po ni Ezra, post-exilic time, and muli po itong nawasak. AD 70. During the Roman Empire. Okay? So yun po yung totoo talagang pagkawasak ng templo. Pero ang ibig sabihin po nung pagkawasak po dito ng Panginoon, sabi dito, is yung kanyang katawan. Okay? Jesus of Nazareth will destroy this place and will change the customs that Moses delivered to us. Babaguhin daw. Okay? Pero ang totoo po niyan, siya po ang katuparan. Siya po yung fulfillment. Kung ano po yung mga practices ho na kanilang ginagawa sa Old Testament. He is the end of the law. Kaya sabi niya in Matthew chapter 5, I came here not to destroy, but to fulfill the law. That is our Lord Jesus Christ.
Siya po ang tumupad at hindi ang sumira sa kautusan. Kung sino man ang sumira, ito po yung mga taong nag-akusa kay Stephen. Ano po? Kaya sabi po niya dito sa huling bahagi, chapter 7, from verse 51. You stiff-necked people, uncircumcised in heart and ears, you always resist the Holy Spirit. As your fathers did, so do you. Kung anong ginawa ng inyong mga ninuno, ganun din kayo. Which of the prophets did your fathers not persecute? Sino kaya sa mga propeta ang hindi inusig ng inyong mga ninuno? Sino? Sino kaya? Imagine the extent of persecution na ginawa po nitong mga accusers na ito. Okay? Because I read in a comment po from Abel to Zechariah. So, from Abel to Zechariah. Sila pong lahat ay pinatay, inusig sa kanilang pananampalataya at sa kanilang pangangaral ng salita ng Panginoon. And they killed those who announced beforehand the coming of the righteous one. Hindi lang persecution ang ginawa sa kanila. They killed these people. Kaya sino ang tunay na mamamatay tao sa bahaging ito? Ang pinagkakatangan. So, hindi lahat ng pinagkakatangan, ay totoo ang paratang laban sa kanila. But instead, these persons ang totoong guilty sa kasalanan na inaakusa nila. They blaspheme God. They reject Moses. They spoke against the law. And they spoke against the temple. So ito po yung pinakahuling bahagi. Ano po? Makikita natin. And they killed those who announced beforehand the coming of the righteous one. So this is the Lord, Jesus Christ, whom you have now betrayed and murdered, na inyong pinatay, pinagkanulo, at pinatay. Gaano kabilis, mga kapatid? Days, sabi nga, ang pagitan. They welcomed Jesus on the triumphal entry, singing Hosanna, Hosanna. But days after, they shouted, crucify Him. Crucify Him. Ipako sa krus. Actually, yung sigaw na yun, mali eh. Kasi hindi naman yun yung punishment na dapat sa Panginoon eh. Hudyo siya eh. That is a Roman. Romano yun eh. Di ba? Kaya yung pinaka-unjust na kamatayan po ay nangyari po sa Panginoon. Yung pinaka-hindi makatuwigang kamatayan ay nangyari po sa Panginoon. Okay? So, he finally defended himself against their accusation of speaking against the Holy Temple, and he cited Solomon and Isaiah as persons who understood that the temple is not the prison of God's essence, but the symbol of God's presence. So ito po yung depensa po ni Stephen. And having presented his defense boldly and faithfully, he turned offensive and indicted his accusers of, number one, their obstinacy, like their predecessors, defiantly refuses to bow before the Lord. Hindi sila yumuyuko sa Panginoon. Hindi sila sumasamba sa Panginoon. Because they are obstinate. They are stiff-necked. They are hard-headed. Okay? Pero pagka nabagsakan ho ng buko yun, hindi ho nasasaktan na, Baka buko pa yung babasag. Sa tigas ng ulo. Mga kapatid, there are uncircumcised heart and ears indicating their uncleanness.
Because they believe that through the circumcision of the foreskin, sabi dito, the removal of the foreskin, sila daw ay magiging malinis at pinatawad sa kanilang mga kasalanan. But no, their hearts and ears are still uncircumcised. Ito ay sabi nga, atake talaga itong mabigat eh. Kasi mabigat sa kanila yung circumcision sa mga Hudyo. Pag hindi ka tuli, hindi ka makakapasok sa langit. Pag hindi ka tuli, iba ho sa atin ngayon, pag hindi tuli, kinakantsawan. Pero sa mga Hudyo, pagka hindi tuli, hindi ka papasok sa langit. Hindi ka makapasok sa langit. Kailangan magpatuli ka. Pero hindi po yun yung bisa. Ang bisa ay nasa Panginoon. Ang kailangan ay puso upang makakilala sa Diyos. Number 3, resisting the Holy Spirit by doing what their forefathers did. Kahit pa ang kanilang mga ninuno, they resist the Holy Spirit, ganun din sila. Okay? And not keeping the law. Hindi sila sumusunod sa kautusan. Kasi ang kanilang bersyon ng kautusan ay hindi mula sa Diyos. Extra-biblical. Ang kanilang practices. And remember po in John chapter 5, ano po sabi ng Panginoon? John chapter 5 verse 39 and 46. Okay, John 5:39. You search the scriptures because you think that in them you have eternal life, and it is they that bear witness about me. So scriptures here talks about the Old Testament. And in verse 46, for if you believed Moses, you would believe me, for he wrote of me. Sabi po ng Panginoon ito, kung kayo naniniwala kay Moses, naniniwala din kayo sa akin, sapagkat ang sulat ni Moses ay tungkol sa akin. Katulad din po ng sinabi in Luke chapter 24. Kung ano ang sinasabi ng scripture patungkol sa kanya, ito ang kanyang itinuturo sa mga apostles. So yun yung dapat maging maliwanag sa mga taong ito, na ang Old Testament ay tumutukoy sa Panginoon. Looking forward to the Messiah, to Christ. While the New Testament, tayo po ay tumatanaw pabalik sa Panginoon. Kaya mga kapatid, ang gospel ho, mapa Old and New Testament, isa ho yun. That is the gospel of Jesus Christ. That is the gospel of God's grace. Sa biyaya po ng Panginoon yun. Okay? Kaya, kung tayo po ay hesitant, kung tayo po ay hindi ho handa na mag-present ng gospel kasi alam nating mapapahiya tayo, alin ho kaya yung mas nakakahiya? Yung hindi niya marinig ng mga tao ang mensahe dahil nahiya tayo o yung nahiya lang tayo. Isipin natin yung kahihiyan po natin sa pag-uwi natin sa Panginoon. Hindi yung kahihiyan natin dun sa mga tao. Amen? Mga kapatid. So again, Stephen, a man whose claim is beyond expectation. His defense. Sabi nga, talagang hindi ho natin maaasahan kung sa paningin pantao ho ang ating gagamitin because he stand on the trial defending the Word of God. Defending Christ. So ito din po ang maging puso po natin. Ito din po yung mag-increase ng ating passion para po sa mga tao. Kung makikita ho natin ng mga tao na umuudyok sa atin para magalit, alalahanin po natin si Esteban. Lahat ng taong nakapaligid sa kanya, galit sa kanya, pero hindi ho siya nagpatinag sa tungkuling ipinagkatiwala sa kanya. Hindi ko siya natinag doon sa kanyang pagkatawag bilang isang ebanghelista.
Okay? So that is Stephen, a man of resiliency. So ito po ang ating natunghayan. So next is our fifth and last, is that he is a man whose culmination is beyond usual. So, sabi nga, popost po muna natin dito, ano ho? At itutuloy po natin next Sunday. So, kung paano po nag-respond ang mga tao sa sinabing ito ni Esteban, ano kaya ang ating gagawin? Ano po ang ating magiging reaction kapag nakita na natin ang tao? Sabi nga, bukod sa galit na sila, ay may banta na sa ating buhay. So ito po sa susunod na linggo, kalooban po ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat po Diyos sa katotohanan ito. Salamat po sa mensahe na kahit ito man ay maging dahilan upang maging isang martir, ang isang lingkod po ninyo. Pero hindi po mababawasan ito ang pag-asa at ang katotohanan na dala po nito, Panginoon, upang ang isang tao ay makakilala at magkaroon ng tunay na kaligtasan. Kaya salamat po, O Diyos, sa buhay po ni Stephen. Salamat po sa kanyang halimbawa na sa gitna ng pag-uusig, sa gitna ng mga galit ng mga tao sa kanya, siya'y nananatili pa rin sa kanyang tungkulin at motibo na ihatid ang inyo pong salita. At ito din po ang maging puso po namin, Panginoon, bilang inyo pong mga lingkod. Salamat po, purihin ka, Ama, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Okay po, Panginoon.